bawat isa, harapin na po. Magpapagal. Tama ba yun? Magpapagal po tayo. Makapagal kamo yun. Magtrabaho tayo. Buhatin natin yung mga kabayaran ng paglilingkod natin sa Panginoon para lang sa isang kaluluwa na pagdating ng araw, yan ay dadaan sa heights na napakaganda. Yan makikita natin na bawat kaluluwa ay napakahalaga, so precious. Kaya huwag natin sayangin yung mga kaluluwa na yan na pwede naman pala silang magmarcha sa harapan ng mga cheer ng mga angeles harap sa ating hari na Diyos. Kaya huwag natin sayangin ko na magpapagal. Hindi na tayo hindi siya. Basta ganun. Huwag na tayo pagkahirap dyan sa yan, growing to maturity. Yan po ang pag-usapan pa rin natin, no? Nakita natin yung message natin nakabase sa Hebrews chapter 6 verses 1 to 6. Tumahayo nga ulit tayo at ibasa ko itong verse, dito tayo sa verse 3, 4, and 5 sa ngayon. Sabi niya, and this will we do if God permit, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God and powers of the world to come. Manalangin tayo, Panginoon Diyos, paspasan niyo po ang inyong salita sa aming puso para manatili at maging hamon sa amin, encouragement din para sa ganun sa pagpapatuloy namin, Panginoon, ay makamtan namin yung tunay na buhay ng isang sumampalataya, maranasan namin, at yan po ang yung kaligayahan at pagdating ng araw ay kami po ay masaya na haharap sa inyo, Panginoon Diyos. I-bless mo ang aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige mo po tayo lahat. Nakita natin verse 1 and 3 to 3 yung call to maturity. Sabi natin, start and grow. Hindi tayo yung sabing living ay iwan ninyo. Sabi natin that time na yung hindi tayo manatili sa aral na basic. Huwag tayong palaging grade 1. Mag-usad tayo. Yan. Mahirap yung hindi ka makausad. Alam nyo sa school, yung mga hindi umuusad, yung mga ayaw sumunod. May panahon para tayo ay kikilos at yung panahon na yan ay ngayon. Meron pumupunta sa school na pinapalitan ko yung salitang comply. Pupunta sila sa office, sabihin nila, Sir, comply ang night. Bakit? Kasi
nabagsak. Bagsakan ng grade. Tignan ko naman. Bagsak ka nga. Alam mo kung bakit ka nabagsak? Ang nagbagsak sa'yo, wala kang attendance. Ngayon, paano kita i-grade na wala kang ma-compute dahil hindi ka pumapasok? Kaya nga dito ako mag-comply. Diyan ko hindi ikaw maintindihan. Dahil yung araw na yun, ilang buwan, na pag-comply mo dun sa sinasabi ko, hindi mo ginawa. Ngayon pumunta ka, i-comply mo yung 2 buwan sa 2 minuto. Parang mahirap yan maintindihan na. Kahit gaano gagawin natin. At ang gusto nyo, practice ninyo, project lang. Hindi ako nagpapag-project na ganyan. Yung grade mo, ano lang, punta ka na doon sa mas mataas sa akin. Doon ka makiusap. Bahala na. Okay. Ganyan. Hindi tayo nakakapasa sa basic dahil tara tayo absent ng absent. Paano makakausap? Wala kang natutunan. Yan. Yung perfection means maturity. Iwanan mo na yung basic and move to unto perfection. Punta ka na abutin natin yung graduation day. Graduate naman. Para maranasan mo yung pagmamarcha sa school, hindi sa kasal. Nasabi natin na may mga believers na naligtas sila naligtas sila sa na matagal na. Nalaman nilang salvation nila, ngunit malabo pa rin ang kanilang pag-unawa sa mga salita ng Diyos at gawain sa Panginoon. Mayroong mga sumampalataya na ito yung mga hindi nag-mature dahil madaling mauga ang kanilang pananampalataya. Sa kunting trials, nadidismaya na. At kung may nagtuturo sa kanila ng mali, false teachers, madali silang maniwala. Ito yung mga hindi nag-mature. At ang lesson natin, ang Diyos, tinatawag na tayo sa isang progreso na pagiging Kristiyano, lumanago at hindi stagnant. Stagnant yung nandyan lang. Hindi lumuluwang, hindi nag-improve, wide and patas. Yan. Okay? Tao nga, nagbibit yung wide. Maraming mga kababayan, bilit nila, pero dito sila, kahit binumuwak, tumas doon, pero dito, no? Tama? Sa spiritual din sana. Well, ganun. Okay. Punta tayo sa susunod na ating pag-aaralan ay yung number 2, yung taste and consolate. Verse 4 and 5. Dapat pag pinikman mo, at natikman mo masarap, ubusin mo na. 1 to 6. Huwag kang magkimli-kimli. Ubusin mo na. Kung naranasan mong magandang buhay na yan, at alam mo magandang buhay, sagad-sagad mo na, dyan ka na. Bakit? Saan ka pa pupunta? Kung naramdaman mong langit, doon ka na. Sa buhay langit na yan. Kasi baka lumampas ka pa. No, mahirap na lumampas sa langit. Ito lang magandang. Saan ka na napunta? Okay, lutang-lutang ka doon. Lutang ka na. Anong klase Kristiyano lutang? Yan, dahil hindi nga nag-grow. Verse 4 and 5, ito yung description
of great spiritual exposure. No? Malalaman natin yung mga exposure ng isang nasa buhay langit pero hindi mo alam kung tagalangit. Yan. Pinag-usapan natin dito, pa-remind ulit, dito sa chapter 6 ay hindi mga believers, hindi yung mga sumampalataya. Ito yung mga apostates, yung mga umalis sa pananampalataya. Yung day, nasabi ko dito, sila, yung binabanggit niya, yan yung mga taong nakasama natin sa church o kaya nakisali sa church. No? Kahit matagal. Pero may mga problema sa buhay nila. Isa-isahin natin dito sa verse 4 to 5 yung mga tao na ganun sinabi ko. Nandyan na sila, naging kasama, pero hindi tagaloob. Galing sa labas, pumasok, pero hindi naman tagaloob. Ito yung spiritual instructed, but not transformed. Yan ang una. Ibig sabihin, pag sinabi mong spiritual instructed, naturuan siya, alam na nila ang salita ng Diyos. Alam nila ang salvation. Yan. Alam nila ang baptism. Alam nila si Jesus Christ. Kilala nila. Kayang-kaya nilang ipaliwanag. Marunong sila sa mga doktrina, mga aral ng salita ng Diyos. Kayang-kaya nila. Pero nakapagtataka, hindi sila nabago. Ay marami kang marinig na mga tao na pag-bursikulo marami sa school. Alam pinagtataka. Yung mga estudyante na alam mong loko-loko. Loko-loko talaga dahil nag-perform at pinagsabihan mo na. Pero iparecite mo ang John 3:16. Ang galing mag-memorize. John 3:16. Therefore, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pero ang sama ng tao na. Hindi na bago ang buhay, pero alam niya yung John 3:16. Mabis yung tao. Mga may problema sa grado. Pero alam mo na yung salita ng Diyos. Hindi siguro mistake yung alam. Na-memorize nila yung salita ng Diyos. Pero hindi nila inintindi at tinanggap yung salita ng Diyos. Yes. Maraming ganyan. Yan ang nakakatakot. Tinignan ko yung fellowship ng kahapon. Ako lang ang nakamaong. Naka-t-shirt ng big collar. Yung sapatos ko, sabi kasi ni Jesus, ang ganda na, bagay-bagay dyan. Nung lumating ako, sabi ni Feli, parang baboy. Basta, yun ang yung botas na binigay ni Brother Bayani. Kasi, alam mo dito, walang kakapo kasi bago ng mall. Kakaroon ng tubig ang karsano. Yung daan kaya, yun na yung sasakyan. Masyadong ano yun. Nawasingan nga yan nung bumalik ako Ang daan din. Yung mga damit ng mga kasama ko, mga kapos, talaga mga sila. Yung parang practice talaga nila yun. Oo. Gandang ano. Dahil ako, nakatulang ako yung usapan. Ayaw kong magpakilalang pastor. Kasi ang pastor, dapat maganda yung gamit. Nakagilid lang ako. Kung sila nag-usap, lumapit si Ma'am Daisy, sabi ng guest speaker sa akin,
Tuloy nagkwentuhan kami. Gusto niya naman nakahiwalay. At least may kausap siya ang pastor. Kami na lang nagkukwentuhan. Kami pinagkukwentuhan namin. Sila eh. Pag-tingin na lang po. Kasi parang hindi ako hindi ako pili ko parang kakaiba ako. Kung inisip ko, hindi yata ako na-transform. Hindi yata ako nabago. Pero sabi ko, Lord, alam mo ang gusto ko. Hindi ko ako sa iyo. Kaya sabihin nila, kung talagang puso mo ay maayos sa Diyos, dapat sa panangalit mo nakikita. Pamahal ko po, kung tapusin mo, magkano ito, bawal ko, kung sa pantalon mo, ganito, 350 lang. Pero parang ito ang makakarating sa langit, yung maong hindi. Feeling ko lang siguro yun. Parang ganun kasi naiiwa ako kasi sa susunod lang ko kasi si Mrs. pag nag-fix ng gamit ko, kung gumawa sa pambahay, pinalitan. Buti na pinalitan ko yung round neck na t-shirt, pinalitan ko ng may collar na isa. Kasi, sabi ko, sa susunod na, pagdating ko naman, baka magdala ko ng Amerikana ko, mag-tiktay ako, tapos sila naman ang nakamaong, dinago na ako, balitan na naman. Hindi na naman ako siya na hindi na-transform. Na-transform. Mahirap ito. Sa totoo lang, kailangan talagang pag natuto tayo, no? Natututo tayo sa salita ng Diyos, ay papakita natin sa pagkatao natin, no? Sa ating pananamit, pagsasalita. Pero kung minsan, ano yung pananalita, pag uwi kumakato, sabi nila, nagtastas ng boses mo. Bakit ang lakas-lakas ng boses mo? Ewan ko, baka kasi ang lakas-lakas ng boses lang ito. Tawanan, tapos kung ano-ano naman. Baka pagdating ko dito kagabi, baka nandun pa lang yung effect, after effect yung ban. Sabi ko, kayo, hihina ng boses nito, pero nagagalit yung loob nito. Magaling magalit. May nagmumulyo, may transformation. Kailangan talaga, kung sabi dito, yung pinag-aaralan natin, pag nalaman mo na yung salita ng Diyos, dapat doon na yung buhay natin kita-kita na doon. And that is part of growing to maturity. Kaya promise, balik ko pa ako, pag-invite ko ng fellowship, tatlong set ang damit ko, formal, casual, rugged. Yan lang puntahan ko, isang gabi ko lang matutulog, isang maleta ang dalawa. Tatlong klase ng sapatos, rubber shoes, casual, tapos yung formal. Ay, pang-formal na ito. Ayos na. Natuto ako, and that is part of my transformation. I'm growing. I'm growing. Kaya ako sa inyo, mahala kayo. Ito pa yung mga klase ng tao. Number 2, ito yung mga deeply involved but not inwardly surrendered. Ito yung mga deeply involved, nabautismuhan, ano sabi na dito? Ano yung text natin? Alam nila ang baptism, doctrine of Christ, alam nila ang baptism, doctrine of baptism, laying hands, the resurrection at judgment. Alam nila yan.
ang pupunta sa impyerno at kung ang pupunta sa langit. Pero doon sa alam nilang papunta ng langit, papunta ng impyerno, nandun sila sa gitna. Walang desisyon. And ito yung mga tao na ganito na hindi nag-grow. Bakit? Kasi hanggang nag-acquire lang sila ng kaalaman, pero walang puso, walang isip, wala sa motibo na sila ay mabago at walang pagbabago. Kasi sa loob nila, hindi na nila binigyan yan ng halaga. Hindi nila sinuko ang kanilang buhay. Hindi nag-perform. Nakwento ko nga kasi usapan ng mga church matters, pastor, church matters. Sabi ko doon, nawala ang isang milyonaryo na ma-attend. Baka sila. Kasi hangaran ng mga pastor, magkaroon ng mga milyonaryo. Member. Magandang may milyonaryo member. May narinig nga ako, pastor, member niya, sa pungiro. Oo. Pero sabi niya, di bali, alam niya naman niya, tinuro ko, kung ayaw niya itigil, bala niya, kami ko pati, bigyan niya yung tithes niya. Yeah. So, nanalo sa sabon, tapos bibigyan yung tithes sa church. No? Sinong tatanggap niyo? Si pastor, hindi ang Panginoon. Yes. Sabi ko ako, bakit? Ano nangyari? Sabi mo, yung nangyari kasi gusto niya i-promote style eh. Kaya ginamit ko yung gusto niya i-promote style. Sinabi ko, hindi ka mayaman, pero arugante nga. Gusto mo, anong kaiba ng arugante at mayaman? Grabe, tawanan nila dun. What? Sabi nila, yung nakatapat siya ng isang kiyangan din. Ang matapang na pastor. Oo. Hindi naman tayo nagdiling ko dun sa pera. Hindi naman dun ang hinahanap natin. Basta nagbigay niya yung pagkanya, nakabigay niya, wala na nang magawa. Kung sinabi kong binigay niya, nakatingin sa mukha ko, parang sasabihin, pag-sure pa naman. Hindi na, napunta na doon. Kakaiba-iba yung iisip nila doon. Ang problema, may mga ganyan na tao, kita mo may involved sila, bigay sila ng million. Kaya ka nila. Pag bigay ng million, sasabihin niya, huwag sa akin magpasalamat! Huwag kayo magpasalamat sa akin! Pinanagos yan! Walang-wala ako! Walang-wala sa atin! O naman nakakarinig. Tama. Pero pag palaging inuulit, nakakagante naman. Yan, para sa Diyos yan. Hindi para sa akin. Ewan ko kung tinatawanan nila yung pagkwento ko o tinatawanan nila yung kwento. Kasi bagay-bagay si Kuya. Ano na ito? May mga tao sa pag-surrender ng buhay, hindi kaya. Pero sa paggawa ng mga bagay na mabuti, kaya. Maintindihan niyo yan? Amen. Ganito ang case niyan. Pakita niyo. Faithful sa church, sa gusto pag-attend ng church. Uma-attend lang ng prayer meeting, ayaw ng service. Vice versa. Gusto mo lang Sunday, parang Katoliko, masabi ko, no? Parang nagbago ka lang ng religion. Parang every Sunday, nasanay kang kadaling mo, punta ka ng simbahan,
Kaya sa linggo ka lang magsisimba, ayaw kong makipagdasal para ipagdasal mo yung sarili mo at mga kapwa. Ganyan. Madaling gawin yung mga gusto mo lang para masabing membro ka ng church, attend ka ng gusto mong pag-attendaran. Pero, pagdating sa magbago ka, di ba yun? Kung mayroon kayong nakatistigo, sasabi, kung mayroon pa siyang isisa. Alam ko na. Kasi noon pa lang, gusto niyang mangyari, mag-ibati-bati kayo. Pastor, mayaman ka, mated ka naman sa gusto mong pagdating. Maintindihan kita, pastor, maintindihan kita. Bali-bali tayo. Anong ginagawa mo? Okay lang sa akin. Pastor ako. Mayaman ka baka mawala na ko ng parang meron ng gusto. Huwag mo akong punahin dahil talagang nagagawan ko na ito. Mahirap matanggal. Ang gawin naman ni pastor, tanggapin niya yan. Sabi ko, oo, mahirap matanggal. Pray tayo. Panalangin ka. Turuan kita. Sa tagal na tuloy-turuan mo taon na, talagang ayaw. Bakit? Kasi sa loob na yun. Kaya pwedeng mangyari na yung labas, gumagawa ng mabuti, pero yung loob, madilim, maitim. Hindi ba naman? Ito yung mga tinutukoy dito ni Apostol Pablo na klase ng tao. Maitim sa loob. Nakangiti yan sa iyo. Nakangiti, pero pag tignan mo, sundan mo yung ngiti, pagdating sa puso, liyon. Pero dito sa labas, para makuha at kakainin mo. Mabuhay siya, sirain niya ang buhay mo. Ang ganyan. Ito yung mga klase ng taong nakakalito dahil akala mo okay. Nakikisama naman. Pangatlo, close to salvation but not firmly rooted in faith. Itong mga tao na sinasabi ni Pablo, alam nila ang doctrine of the Holy Spirit, alam nila, manlaki, kilala nila si Kristo, na si Kristo ang tagapagligtas. Binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas kung sumampalataya. Alam nila. Ang problema, parang isa sila, o kaya sila, yung puso doon sa kwento, sa parable of the sower, natamnan sila, pero hindi tumubo sa kanilang buhay. Ito yung mga sayang. Dumating ang panahon ay malalaman pala na wala silang kaligtasan. Kanyo? Isipin mo, ano ang ito isipin nyo may dito. Ano ang nagdudulot na nandito ka sa church? Ano ang nagdudulot na nagdarasal ka? Ano ang dahilan na ikaw ay gumagawa ng mga spiritual na bagay? Ano ang dahilan? Yan ba ay usang na lumalabas sa iyo, usang nangyayari sa buhay mo dahil ikaw ay ligtas sa Panginoong Hesus, ligtas dahil kinilaman mo ang Panginoon yung tagapagligtas, tinanggap mo siya sa iyong buhay. Nagagawa mo ba yan dahil sinuko mo ang iyong buhay? O kaya ay ginagawa mo ang mga yan ang naging ganyan ang buhay mo dahil sa akala mo ay para maging mabait ka lang at okay ka lang. Kaya, tandaan nyo na ito yung Ilocano. Anyat yung mong magapu
naggimgimong ka, ang umaykat ko'y simbahan. Inyati ang mong nagapo, nagkarkararag ka. Inyati ang mong nagaygapuanan, nga aramidon ko na timayat. Gapo ka di, tanay bagang mga kayat mo na yung kasaya ka na tao. Digeti parang mo, tatlo, nasayat ka na tao. When no, unay sikat at mas daw, ano apay nga mataramid mo, na pag-aayat mo din na umayat kino. Mas daw ka apay nga nagbaliw tibiyag mo, na transform. Ngayon niya mong magapukit na isalakan kagabi. Pag yan ang dahilan, hindi ka isa dito sa tinatapik, tinutukoy ng writer sa Hebrews. Kaya marami ang mga taong nakasama mo siguro, makasama natin kung nakasama natin, pero hindi sila magkakala. Alam nyo, 8 years, 10 years, matagal. Hindi. 20 years, biglang nagpakita yan ng sign na apostize pala. Alam mo yung salitang apostize? Yan yung mga taong nakasama mo sa tagal ng panahon, pero biglang dumating yung araw, bago siya mamatay, ay umalis doon sa pananampalatayang turo ng salita ng Diyos. Apostize yan. Pero alam niyo ang tao na natamnan talaga, tumubo siya, at nandyan ang salita ng Diyos sa kanya at ang Panginoong Jesus. Tunay yan na sumampalataya. Alam mo yan, hindi kailanman susubukan yan, masubok yan ng masubok, mag-backslide yan, babalik. Alam niyo, pero kita mo magpatuloy pa rin yan. Dami niyang subok sa buhay. Pero mamamatay siya na nandyan yung kanyang pananampalataya. Amen. Yan. Eternal faith yan na aabot hanggang eternal life sa langit. Dapat alam niyo yan. Kaya ingatan niyo warning sa inyo. Huwag basta-basta sabihin mo, okay naman siya, binigyan niya ako ng love gift. Ligtas siya. Ay ako, maaaring yung tao hindi nagbibigay sa iyo ng love gift, yun ang maliligtas. Pero hindi ko sinasabing magbigay ka ng love gift at hindi ka magbigay. Walang connection yan sa salvation natin. Yan ay mga gawain na dulot ng tunay na pagkakaroon ng kaligtasan dahil kay Kristo Jesus. Naintindihan niya. Kaya sana yung binanggit dito ng writer na alam nila ang baptism, resurrection, kilala si Jesus, ito ay hindi karaniwan, hindi ito basta-basta na exposure nila sa Diyos. Natikman nila talaga ang spiritual na bagay. Naramdaman nila ang biyaya ng Diyos sa kanila at naging masaya sila minsan sa kanilang buhay. Ngunit di kailanman hindi nila tinanggap yan. Yan ang pinakamahirap na klase ng rejection sa Panginoon. Intindihan niya. Parang tao, sinabi mo, may anong sakit mo? Sabi niya, may sakit ako, sakit ng ulo ko. Meron akong lagnat. Pumunta sa iyo yung isang tao, pinakilala niya, ito paracetamol. Ito ay gamot sa sakit ng ulo. Pag ininom mo, tanggal ang ulo mo. Hindi, tanggal ang sakit ng ulo mo. Pag ininom mo to, patanggal ang sakit ng ulo mo. Paracetamol to, ganito ang component niyan, ganito na ang tanggal niyan, ito ang kakayahan niyan, ito ang action dito. Ang gawin mo lang dito sa paracetamol, kuha ka ng tubig, gay mo dyan sa baso, inumin mo yan, paracetamol, sa kayang tubig na yan, papasok sa iyong katawan,
tatanggalin niya yung sakit ng ulo. Naintindihan mo? Opo, alam ko. Tanggapin mo itong paracetamol. Kinuha mo yung paracetamol. Binulsa mo lang, hindi mo ininom. Ganon ang kumpara niya. Alam na alam mo si paracetamol, pero hindi mo tinanggap. Naniwala ka ka, pero hindi ka nagtiwala. Search na natin yan. Pag ganyan tayo, hindi ka mag-grupo. Labas mo lang, yung nag-enjoy ka lang. Pag tinanong ka, ang saya-saya, punta ka ng church, ang saya, oo, kasi magaling yung pastor, galing mag-preach, may nakakarinig ako ng magandang special number, mga ganyan. Tapos, ang babait ng members, hanggang ganyan ka lang. Pero hindi mo ni kailangan masabi niya. Ang sarap pumunta sa church dahil doon kasama mo yung mga kahit kunti lang makakasama mo silang magpuri sa Panginoon at nararamdaman mo na mahal mo ang Panginoon at mahal ka ng Panginoon. Ganyan. So, alam niyo yan? Parang kasiyahan lang at katuwaan lang yung mga spiritual na gawain. Hindi joy sa inyo. At ganyan, ang nangyayari, nararamdaman mo, isip-isip ka na, may panahon pa. Kaya hindi natin pagmalaki ang ating ginagawa, kundi pasalamat tayo at tayo ay binabago ng Diyos. Naintindihan niyo? Kita niyo, sabi ko sa inyo sa tanda kong ito, sa ministry, agal ko ng ministry, na-challenge pa rin ako na mag-grow ako. Sa paggagala pa lang, natuto ako. Ano siya ako tiluwag na pastor kahapon? White polo. Barong pa ng iba na white. But I learned. So, ano ang kalagayan natin? Kumusta ka ngayon, taon na ito? Mag-grow ka kaya? Amen. Would you grow and go? Would you go and grow? Ganon? Or kung ano ang 2024, 2025, ganun na naman ngayong 2026. Ay, kayo na po ang makiariglo sa Diyos personal sa buhay niyo. Yan po ang message natin. Amen.